Ihi lang daw yun. Super trending nga to sa Facebook, pati na rin sa TikTok. I'm sure nabasa nyo na to or nadaanan nyo na to. Pero kung hindi pa, halika sabay-sabay tayong mainis dito sa kwentong to. Ito ay kwento ng isang nanay na merong live-in partner. Doon sa kanyang kwento ay sinabi niya na yung oras nilang mag-asawa ay madalas na hindi magtagpo-tagpo. Kaya naman nung 11:30 ng umaga, after niyang mag-break, nagsabi siya sa kanyang team lead na malilate siya dahil parang gusto niyang umuwi ng bahay. Nung araw na yon, merong lagnat yung panganay niyang anak. Meron siyang dalawang anak actually na naiwan dun sa bahay. Yung panganay na anak ay merong lagnat. So, gusto niyang umuwi at meron siyang parang gut feel na nagtutulak sa kanya para umuwi talaga at parang merong something na emergency sa feeling niya. Pag-uwi niya sa bahay, kumakatok siya ng kumakatok sa pinto. I think sabi niya nakalimang katok daw siya at parang wala daw nagbubukas sa kanya. And then eventually nang makapasok na siya, nakita daw niya yung dalawang anak niya na nakahiga lang naman daw sa kama at gising naman. Kaya nagtataka siya bakit hindi daw siya pinagbubuksan kung gising naman yung dalawang bata. Ang unang umagaw ng pansin niya ay yung anak niyang bunso na nakababae yung short at napansin din niya na basa yung private part ng anak niya. Nung tinanong niya yung lolo o yung tatay ng asawa ng kinakasama niya, ang sabi ng lolo ay umihi lang daw ang bata. So dali-dali daw pinunasan ng nanay ang private part ng bata pero ang napansin niya ay para itong isang liquid na galing sa private part ng lalaki at meron pa daw itong buo-buo at sa dami nga ay umagos pa daw yung liquid na yon sa likuran ng batang babae. Tinanong niya ulit ang lolo at sinabi na bakit daw ganun yung klase ng liquid na nandun sa private part ng anak niya. At ininsist ng lolo na ito daw ay ihi lang. So ngayon, ang sabi niya dun sa update niya ay nagpunta daw sila sa hospital para magpa-medico legal. Unfortunately, ayaw daw i-release ng hospital yung medical records dahil kailangan daw ng blotter. At dito sa huling update na to, halika sama-sama tayong mainis. Kasi dun sa update na yon ay nag-message ulit yung babae at sinabi na tanggalin na daw yung post dahil hindi daw niya kayang ipakulong yung tatay ng kanyang kinakasama dahil pag nangyari daw yon ay iiwanan siya ng asawa niya. At hindi daw niya kaya na iwanan siya ng asawa niya at ang pinipili niya ay yung kanyang live-in partner. Dito ako talagang sobrang inis na inis dun sa magulang. Alam mo, dapat ang number one requirement ng mga magulang ay merong strong personality, strong conviction at kayang manindigan. Kasi sa mga ganitong sitwasyon, andoon alam mo na yung signs and symptoms na merong nangyari sa anak mo. Ikaw ang dapat na number one protector ng anak mo. Kung anong nangyari sa anak mo, mas pakinggan mo kung ano yung gut feel mo dun sa anak mo kasi dugot laman mo yan eh. Imaginein mo ano yung magiging future ng bata habang buhay niyang dadalahin yung trauma na yon. Masisira ang buhay ng bata at dahil pinaglaban mo yung pagmamahal mo doon sa ka-live-in partner mo na bukas makalawa ay kayang palitan, iiwanan ka niyan, hindi kagaya ng anak mo na kasama mo yan habang buhay. Nakakalungkot talaga tong istorya na to. Alam mo, sa totoo lang, kung alam ko lang talaga yung address netong babae na to, ako na mismo ang magrereklamo in behalf of the people of the Philippines as citizen. Talagang irereklamo ko siya sa Tulfo, ipapa-DSWD ko siya para mawalan siya ng anak at idadamay ko pati yung asawa, pati yung nanay at pati yung lolo. Stress ako. Damay-damay na silang lahat doon kasi mga accessories to the crime sila, nakakainis. My goodness. O siya, matutulog na ako kasi anong oras na.